So hello no, ngayon no, pag-usapan nito tungkol sa buhay natin dito sa mundong ito, ang ating pananampalataya no na sana huwag itong maapektuhan sa kabila ng marami mga crisis o mga problema na kinasasangkutan ng mundong ito no. Minsan kasi ang ating pananampalataya naaapektuhan dahil nga tayo ay nag-aalala, natatakot dahil nga sa mga lumalalang problema sa mundong ito gaya ng gira sa Middle East no, nababalitaan natin sa mga balita no na minsan ang ipinapadala ng balita kasi ng mga media is tinitwist nila ang katotohanan at tinatakot at binibigay nila according sa kanilang mga binabalita ang inaabot nila doon sa mga tao is panakot upang ang mga tao magpanik at mag-alala. So wag naman sana no na tayo o wag sana nating hayaan na tayo ay maapektuhan sa mga ganitong pangyayari or bagay. Pagsikapan natin na mag-grow palagi ang ating pananampalataya. Huwag tayong magpapaapekto sa mga nangyayari sa mundong ito. Kasi nga, kung tayo ay magpapaapekto at bigyan natin ng pansin at halaga at kabuluhan ang mundong ito, lalo na ang mga pangyayari dito sa mundong ito at pinapansin natin at tayo ay naapektuhan at natatakot tayo at nag-aalala, ang itong mga bagay na ito ay siyang dahilan upang tayo ay kumbaga maapektuhan yung pananampalataya natin sa ating Panginoon, mag-grow cold. Unti-unting lalamig ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. At minsan dahil dito, ang tao tatawag sa Panginoon tapos minsan pag hindi sila nasasagot, hihiwalay sila dahil nga sa nangyayari. So wag naman sana tayo, no, kung tingin mo na nakakakita ka sa mga social media, no, na mga ganito, iwasan mo na lang yon. Huwag mong panoorin o basahin ang kanilang mga pinopost or mga balita. Kung yan naman ay parang isang pana na tumitira patungo sa iyong puso at naapektuhan ng iyong paniniwala at pananampalataya kay Kristo. So huwag mong hahayaan. No, kailangan ang pananampalataya natin doon sa ating Panginoon sa Kristo ay mananatiling mahigpit hanggang sa kanyang pagdating. At huwag niyong hahayaan na itong mga walang kabuluhang binabalita na narinig natin o kaguluhan sa mundong ito ay makakaapekto sa atin. Lagi nating tatandaan no, na ang buhay natin dito sa mundong ito ay temporary lamang. Sandali lamang. At pagkatapos nating mawala dito sa mundong ito at pagkatapos nating iwan ng mundong ito, hindi na tayo babalik. So kailangan dito is pagsikapan natin na kalulugdan ng Panginoon ang ating mga ginagawa. Pagsikapan natin, yung pananampalataya natin ay lalong nag-grow at humihigpit at mainit lagi. Sa kabila ng maraming mga hampas ng mga kaaway na binabalita sa iyo, minsan naapektuhan ka niyan, maniwala ka sa akin, tayo ay parang isang bangka o isang barko na nakalutang sa dagat. Ang mga problema, mga crisis, yung mga narinig mo balita, yan ay parang isang dagat or alon na humahampas sa bagyo, humahampas sa barko. Minsan, kumikiling yan. Yung iba, hindi kinaya, natutumba at nalulunod. So, kailangan hindi tayo magpapagpikto sa mga hampas na ito. Kung iyang mga bagay na yan ay siyang dahilan upang ikaw ay mag-grow, kumbaga mag-grow cold, iwasan mo na lang. It's better for you no na huwag kang manood, huwag kang makinig, huwag kang makibalita. Focus your eyes to the Lord, no? Focus your eyes to Christ. Kasi nga, siya ang ating paglaong pag-asa. Darating yung araw na itong ating pagtitiis, magbubunga ito ng buhay na walang hanggan kung tayo ay mananatili hanggang kamatayan, hanggang sa kanyang pagbalik. Ngunit kung tayo ay magpapatalo at magpapadala sa mga hampas ng kaaway, tatalo tayo. So huwag sana nating hayaan na maapektuhan tayo. So pagsikapan natin na makahawak at mananatiling nakakapit ang pananampalataya natin doon sa ating Panginoon Kristo. Huwag nating hayaan na itong mga fake news o mga balita o hindi ba fake news, kundi mga balita na narinig natin, minsan tinatakot nila yung mga tao, siyempre ikaw naman na natatakot na rin. So huwag nating hayaan yung mga bagay na yan nakakaapekto sa ating pananampalataya. Pagsikapan natin na mananatili tayo sa paghawak ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo hanggang sa kanyang pagbalik, hanggang kamatayan. No, so pagsikapan natin kasi nga, ang pangako ng ating Panginoon Kristo
napakaganda para sa mga taong nagtitiis at patuloy na naghihintay sa Kanya. Tiisin natin itong buhay na ito. Lagi ko kayong ini-encourage sa mga ganitong bagay. Kasi nga, sa akin kasi, as long as nandito pa itong buhay na ito, alam ko na darating yung araw, mamamatay ako, mawawala ako. Ang sa akin lang, napaabot ko ang mensahe ng Panginoon ayon nga sa kanyang mga salita na kahit papaano, wala man akong kabuluhan, wala akong kwenta na alipin, at least na ipaabot ko ang mensahe bago ako mawala dito sa mundong ito. Kasi yan lang naman yung kasiyahan ko eh. Kung hindi ko ipangaral ang kanyang salita, nagdadala ito ng bigat sa aking puso. Hindi ako makatulog, hindi ako mapakali sa buhay na ito. Napakabigat ng sarili ko, napakabigat ng nararamdaman ko. Pero sa oras na mabitawan ko ang ganitong mga salita, ito ay nakakagaan at napakasarap sa aking pakiramdam. Kaya nga hindi ko pwedeng baliwalain at hindi ko pwedeng hindi ipangaral ang kanyang salita kahit dito man lamang. Kasi noon, kabilang ako doon sa mga evangelist, no, sa missionaries, doon sa church. Kasama ako doon noon. Eh dahil nga sa trabaho ako napalayo, so dito lang muna, habang nandito pa ako sa trabaho, through online lang muna. Kasi pagdating ng panahon, yung itugot sa Panginoon, kung ano tawag nito, kung basta yun na yun, ipagtugot niya, ano yun, Tagalog niya, baka babalik din ako sa ganun. Kung kalooban man niya, ipagkaloob niya, no? So hanggang dito, no, gusto ko lamang sana, no, na sana ini-encourage ko kayo, no, na wag niyo pong hiwalayan ang inyong pananampalataya. Wag po tayo magpapaapekto sa mga masasamang nababalitaan natin, mga masasama na mga balita na ating nasasakap, na siyang dahilan naman kung tayo ay naapektuhan. Wag sana tayo magpaapekto nito, kundi panghawakan natin kung ano man ang meron sa atin hanggang sa kanyang pagbalik, upang matanggap natin ang kanyang mga pangako ayon doon sa mga taong nagmamahal sa kanya, no? So panghawakan natin hanggang kamatayan, no? So hanggang dito na lang yan. God bless everyone. Amen.